There's 54 days of summer vacation and this is my long just to end it. So the annual problem for our generation is finding a good way to spend it. Like maybe learning to edit or making a floor plan or making a 100-page website. Building up muscles within a week or taking a nice bath shower. Doing film reviews, taking an online course or glowing up like insane. Climbing a mountain, learning how to cook and drinking coffee in rain. As you can see, marami pa tayong pwedeng gawin bago mag-sophomore. Halika na kasi Simbert are gonna do it all. Halika na kasi Simbert are gonna do it all. Ma'am, Simbert ay nababaliw na. Yo, what's up, Pitch Albert? It's Past Albert and we're gonna do a speedrun video. Gagi, cringe. Let me elaborate. Last month, nakapasa tayo ng scholarship in the ICT which allow us to take Google courses. Then may 5 course doon. Pag nakapasa ka pala doon, parang certified ka na mahirap yung training eh. So, 4 doon yung pwede natin i-take kasi isa advanced na. So, yung tinake natin is cybersecurity. So, alam mo naman yan, in the future, nasa cybersec tayo. Kahit na iba yung pinili kong major sa PUP. Then, dun sa cybersecurity, meron siyang 8 na majors. Then, 4 doon na take na natin within 1 month. So, yung scholarship pala natin is 3 months lang. So, 4 within 1 month. Medyo nakukulangan ako. Kaya mag-speedrun tayo. So, ito yung plano. Ito ang the game plan. So, yung plano natin ngayon is 1. Dapat hindi makakuha ng grades na 90 below. So, kahit na 80 lang yung passing grade, kailangan 90 tayo. Then, step 2. Kailangan may turo natin yung natutunan natin. Kahit brief summary lang within this video lang rin. Kasi isang araw ko lang gagawin siya. Which lead us to step 3. Finish at least 1 major subject in 2 days. So, medyo mahirap yan. Pero tapos ka na yung coding. So, medyo madali na rin. Number 4. Notes. Para pala tayo notebook. Okay lang sa'yo. Naalala mo pa siguro to kasi hindi ko natapon to notebook natin. Ito yung notebook natin. Galing sa DICT yan. Nang nakasagot tayo na sa web, face-to-face class. Then, step 5. Babalik tayo sa step 2. Kasi, Feynman technique yung gagamitin natin learning techniques. Learning technique. Walang S. Sa video na to. Tapos, ayun. Simulan na natin ang grind. Cringe. Okay, Albert. Ito yung ano natin. So, una natapos natin yung course na Foundations of Cybersecurity noong August 19. Tapos natin yung Managed Security Risk noong August 21. Number 3, natapos natin August 29, Connect and Protect Networks and Network Security. Sa 4, ito, Coding ng Linux at SQL. Sa 5, Threats and Vulnerabilities. Ito yung iti-take natin ng 2 araw. Sumunod dyan, Alarm and Detection and Response. Then, Automate Task with Python. Then, Prepare for Cybersecurity Labs. Ito, paperworks lang ito eh. Pero lahat ng ito, may paperworks, may quiz, and may grades tayo dyan. Then, ayan, gawin na natin yung speedrun ng 5. Ayan o. Yung course pala dito, kailangan mo siya i-complete within 1 month. Pero, ang medyo madali lang naman kasi, tingnan mo, like that, meron kang 2, 10, 22 minutes, 24 minutes, and 34 minutes dyan. Ito sa week 1. Medyo marami rin palang gagawin. Pero, kaya naman yan. Tapos, may mga quiz dyan. And discussions. So, ayan. Speedrun na natin siya.
Ngayon tapos na natin yung week 1. So, yung mga natutunan natin. First, what is a risk? A risk is a threat that can damage the CIA. So, yung last time, yung CIA na natutunan natin, yung CIA is confidentiality, integrity, and accessibility. So, di ko na siya masyadong ituturo since alam naman natin yan, nakatatak na sa utak natin yan, halos doon sa 4 na lesson na banggit yung CIA. Sumunod, asset. Asset is everything, anything that has a value from the business. So, alam naman natin yan. So, threat, anything that can do negatively affect the asset. Vulnerability, ito naman yung likelihood na makadamage yung threat. So, we have here the asset management. Sa asset management, meron siyang 2 parts. First, asset inventory. So, sa asset inventory, katulad ng dati, yung asset inventory, gagawa ka ng list. Kunyari, database. And then yung pangalan, email, anong entry point, anong gamit. So, ayun yung ginagawa sa asset inventory. Pag may nawalang data, makikita naman sa logs yan, naaral na natin sa SQL. Then, pagkatapos ng asset management part 1, asset inventory, meron naman tayong asset classification. So, sa asset classification, dito na tayo nagbibigay ng value. So, magbibigay ka ba ng value na, kunyari, name. Anong value na name ng natin? Kung meron value sa company, email. Ang value ng email is medyo mataas compared sa name. Kasi name, pwedeng maulit or hindi siya, pero mas mataas yung value ng email natin. Sabi dito, we have next, phone number. So, katulad ng email, pares sila ng risk, ng value ng email natin. Phone number pares lang. Then, sa asset classifications, meron tayong 4. Ito pala yung unang lab namin dito. So, start na natin. First up, ito yung natin. Yan. Mabasa sa taas yung code. Tayo si analyst. Virtual machine nga pala to, Albert. So, first we have yan. Okay. How to change the directory. Push pwd. History build complete echo exit false. Nasaan DR? So yan.
natutunan natin sa technical, meron tayong encryption and hashing. Sa operational, training awareness and other steps. Then sa managerial, policies, rules and regulation, and standard protocol. So, natutunan natin na yung data owner daw yung nag-create, sila rin mag-handle ng subscription, sila yung may kapangyarihan magbura ng kanilang data. So, sa data custodian, wala tayong ibang gagawin kundi protektahan yung data nila. Protektahan, mag-generate, mag-code para mas maging secure. Then we have 4 classification of accounts. First one, we have the guest account, yung pag-review ng website ng walang standard cookies lang yan. Walang registration. So, pangalawa, user account. Sa user account naman daw, yung user account, yung mga nag-register. So, pangatlo, surveillance service account pala, hindi surveillance. Service account, sila yung mga coders natin. Sila yung nag-manage yung system. And the privilege account, yung mga admin. So, may 4 tayo. Pinakamataas yung privilege account, yung admin. Sumunod yung service, mga nagko-code, and then we have the user and the guest. So, next, we have the data cycle. Yung data cycle, collect, store, use, archive, and delete or destroy. Then, we have the general GDPR, yung mga rules na to. GDPR, may standard rules sa sa data protection. We have the PCI DSS, dito naman yung protection ng payment through credit cards. Then we have the HPAA, kung nag-work ka sa health industry, kailangan mo ng certificate niyan. Dito naman yung data ng mga health insurance, mga private health, basta yan, private health, tungkol sa health. Kailangan protected yung data doon. Then we have classified daw yung PII. So, yung PII, alam naman natin yung Albert na turo na sa ibang lesson. Pero, that's personally identifiable information. That's PII. Pwede dito yung name, age, saan nakatira. So, yun yung mga Then, natakal natin yung cryptography. Sa cryptography, natakal yung hashing, tas encryption. So, sa yung algorithm ay, ito yung set ng rules ng pag-transfer. Tapos yung cipher, siya yung nagbabasa ng algorithm. Tapos yung cryptography key, kung anong type ng algorithm yung ginagamit natin. Ito yung susi. Then, meron mga attacks like brute force attack. Tinuruan paano mag-handle. Sa brute force attack, tinatry niya pasukin. Trial and error yung cryptography key natin. So, ayan. Kailangan matutunan paano i-defensehan yung system against doon. So, nag-lab activity tayo doon. So, ayan. Next, PKI, yung public key infrastructure. So, sa encryption, meron tayong dalawa, which is the symmetric and symmetric. Symmetric, para siyang balota. Kasi, pwede ka mag-access ng file sa loob, pero meron siyang dalawang key. Una, pag-create ng data. Tapos yung pangalawa naman natin, yung pagkuha ng data. So, para siyang balota. Like a balot. Yung unang key, pagpasok. Pangalawang key, pagkuha. Buksan yung lock, kuha yung data. Then, we have here the symmetric. Symmetric naman, yung symmetric sa single key. Ano na siya?
tapos na natin yung week 4. So, sa week 4, nalaman natin is social engineering. Paano nangyayari social engineering? Bakit nangyayari? So, yung social engineering is a type of attack which has 4 phases: prepare, gather trust, persuasion tactics, disconnect the target. So, pwede rin siyang sinabi na para siyang tawag dito, paano manipulate. So, una, preparations. Training manipulation tayo. So, una, kailangan mo mag-prepare. Then, gather trust. Then, pagka na-gather trust mo, persuade mo na para makuha kung anong gusto mo. Then, disconnect to the target. Ayun yung tinuro sa atin sa social engineering. So, sumunod naman dyan, may mga types of attack. Baiting. Tulad ng USB baiting, mag-iiwan ng USB na may file, ransomware. Ransomware, virus, worm. Sumunod naman dyan is phishing. Phishing, pagsasend ng email, pwede may file, maling address, maling web info. Ayun. Tinuro rin dito yung jigsaw phishing quiz. You can, may mga sinesend sila na email. Kunyari, tapos itatry mong sagutan if phishing siya or legitimate. So, medyo magandang activity. At siguro kung ako yung magte-training sa mga tao about cybersecurity, ito muna papalaro ko sa kanila para malaman nila yung kasi daily actions na yung pag-check ng emails natin ngayong modern era. So, ito yung iuna ko sa ituro sa kanila. Kung ako lang. Then, pagkatapos ng phishing, quid pro quo. So, yung quid pro quo para rin siyang phishing. Pero yung may nagsasabing, you have won this type of may nakalagay pa minsan you have won this iPhone, mga ganun-ganon sa mga adware ng mga website. So, ayun yung quid pro quo. So, naman dito, tailgating. Sa tailgating, parang ini-impersonate mo yung employee, papasok ka sa company, sa server,